Napakadami na talaga naglalabasan ng mga 400cc category na motorcycle, mapa anong brand pa yan, and bawat 400cc category na motorcycle talagang napapawaw tayo na kahit deep inside may bad comments pero lamang pa din ang wow. At syempre kung usapang naked bike, napakadami din sa atin ang panito, lalo na sa mga street fighter design na naked bike, dahil bukod kasi sa alam nating mas napaka-pogi na looks nito, alam nating powerful ang mga naked bike na ito. Kaya dito sa video na to guys is pag-uusapan natin ang isa na China bike na naked bike. Wait a minute. China bike? Oh, yan guys, baka isipin nyo na naman na China bike pala yan di hindi na naman talaga maganda yung motorsiklo na yan. Sisibakin lang yan ng King of Under. Wait ka lang kasi hayaan mong ipakilala at ipaalam ko ang mga dapat nyong malaman about sa motor na to. And syempre, hindi siya yung karaniwang China bike na nakikilala nyo na ginawa lang ng isang brand na salpak pairings ganto, okay na, big no yon guys, no, hindi ito yon. Dahil ang motor na to guys is masasabi kong may originality and sobrang unique ng pagkakadisenyo sa kanya, at kahit sa kaliit-liitang detalye is pinag-isipan talaga. Kaya tara guys at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yun, baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Kaya tara guys at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle, and make sure guys na makasama ko kayo hanggang dulo ng video na to. So ano pang hinihintay nyo guys? Let's go! Umpisahan natin sa kanyang physical appearance. Bakit masasabi kong sulit ang motor na to? Yes po, kita naman talaga na sobrang unique ng kanyang disenyo, lalo na sa kanyang single-sided swing arm na kadalasang makikita ang mga ganyang concept sa mga naked bike ni MB Agusta. Syempre kung usapang looks, kita naman sa kanyang headlight na mas lalong aggressive looking na para bang nakasakay ka sa napaka-bulky na lobo. Idagdag mo pa ang kanyang twin piece all LED lights na kapag nasa front view kita ang angas nito. And syempre isa sa magandang features nito is yung kanyang full color TFT display na kadalasan na talagang normal sa mga higher displacement engine ng mga motorsiklo na nilalabas ng mga brand na nagmula sa China. Ito pa ang isa sa maganda sa kanya, yung mas wide naked handlebar para mas lalong relax ang rider, and medyo mahaba para sa kanyang steering radius na di kahirap lalo na sa mga traffic situation. Yan pa lang yan guys Syempre napakaganda at napakaangas ng motor na to. Asahan din natin na may maganda ding power output na ipapakita ito. Syempre sa kanyang engine specs, meron itong 389cc engine displacement, pero accurate siya na 400cc, kaya legal na yan dito sa Pilipinas, no? Legal na yan sa expressway. Nilinaw ko lang guys kasi may iba kasi na sinasabing di pa din daw yan 400cc, gawa nga 300 something lang daw. Okay. Ang Asura 400 guys is naka liquid cooled and naka parallel twin, at meron siyang 36 HP at merong maximum torque na 32 Nm of torque.
Sa power output niya, masasabi talagang di na mabagal para sa 400cc na naked bike dahil sa kaya nga nitong mag-accelerate ng 0 to 100 in just 7 seconds at kaya niyang mahit ang kanyang top speed sa bilis na 160 km per hour. At syempre, isa sa maganda sa kanya dahil sa mahal nga ang gasolina sa panahon natin sa ngayon, maganda nga sa kanya is hindi siya malakas sa gas kasi meron siyang 32.2 km per liter na gas consumption. Para sa ganitong motor na 400cc, goods na ang kanyang gas consumption. Matipid na kasi para ka lang nakagama 200cc ng Rusi. Isipin mo 400cc na pero ang kanyang gas consumption is 32.2 km per liter na halos same lang sa Rusi na 200cc na gama. Sa kanya namang suspension, naka-inverted fork sa unahan and single-sided swing arm with monoshock. Yes, dagdag angas yan sa motor na to guys, yung kanyang ang single-sided swing arm. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka-dual disc brake radial caliper sa unahan and naka-disc brake naman sa likuran with dual ABS. Pero guys, meron tong isang variant yung walang ABS. Dagdag pa nga sa kanyang aggressive design is yung kanyang pillion seat na makikitang napakataas at sadyang ginawa para mangibabaw ang kanyang underneath design para mangibabaw na nga rin ang highlights ng kanyang single-sided swing arm. Kung gusto mo mag solo ride tapos gusto mo is maangas na motor, I recommend this bike. Pero kung gusto mo mag ride, nakasama si OBR mo. Ang tanong, may OBR ka ba? By the way, kung meron, sa tingin ko di ko mare-recommend ito, pero nakadepende pa din yan sa inyo. Well, kaya ko lang naman nasabi kasi sa taas ng kanyang pillion seat at sa liit nito, masasabing mahihirapan si OBR mo. Well, nasa sa inyo pa din naman yan guys. Mas lalong naging bulky ang design ng Azura 400 dahil sa kanyang tank. Well, sinadya talaga na medyo malaki to dahil sa pwede ito sa mga long ride. Kasi kahit malaki ang motor na to, relax naman ang body posture mo dito. And syempre, meron siyang fuel tank capacity na 16 liters. Magkano naman kaya ang presyo nito? Well, meron itong 2 variant. Tulad nga na nabanggit ko kanina. Yung high-end variant is nagkakahalaga ng 29,800 yuan. Na kung i-convert natin sa Philippine money, ito ay papalo sa presyo na 211,800 pesos. At doon naman sa isang variant, nagkakahalaga nga ito ng 27,800 yuan. Nasa kung sa Philippine money naman, ito ay papalo sa 196,989 pesos. Well, masasabi kong mura pa din siya guys kasi kung titignan kasi sa presyo ng naked bike na NK400, masasabing mas mataas pa din si NK. And doon din sa variant na nagkakahalaga lamang po ng 196,000, masasabing di din nagkakalayo ang presyo nito kay Dominar 400. Kaya masasabing sulit na sulit din ito sa kanyang presyo. Baka matanong mo, ano ba ang pinagkaiba ng dalawang variant na yan? Well, doon lang naman sa high-end variant is meron po siyang ABS. Pero doon sa ordinary, sad to say, is wala po siyang ABS. Well guys, no, about nga pala sa kanyang price, syempre estimated price pa lang yan guys. And syempre asahan natin na di nalalayo ang real price niyan sa kanyang estimated price na binanggit ko dito sa video na ito. Kaya malamang na malapit lang din ang real price ng motorsiklo na yan pag lumabas na dito sa Pilipinas. And yes, napag-usapan na rin ang tanong, ilalabas pa yan sa Pilipinas? Yes po, malaki ang posibilidad na ilabas yan ni Motorstrada dito sa bansa. Kapag nga po naangkat na nila ang bike na to, paniguradong lalabas na yan dito sa Pilipinas. I think if makuha ito ni Motorstrada ang Azura 400, di nalalayo ang real price niyan sa ibang naked bike na binibenta ni Motorstrada dito sa ating motorcycle market sa Pilipinas. Napakaangas nga talaga ng Azura 400. Sa murang halaga, meron ka ng Street Fighter naked bike. If ilalabas yan dito sa Pinas, guys,
Sulit kaya na mag-avail nito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon guys dyan sa comment section at atin yan isa-isahin babasahin. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na aking i-upload. Maraming salamat po. So guys, dito ko na lamang po tatapusin guys. Ichi boy. Thank you!